Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Umiinit ang away, ang banggaan ng kampo nila Duterte at sa kanang kamara. Ha? Pero okay din tong kamara, ha? Itong ating House of Representatives, itong lower house na pinangungunahan ni Speaker Martin Romualdez. Pumapalag kay Digong, ha? Hindi nagpapasinda kay Digong. Naaalala nyo nung isang araw, si Digong, irresponsable, naglabas na naman ng mga statements. Ha? Unang-una, binantaan niya hinamon niya si Martin Romualdez. Sabi ni Digong, oh, ikaw, Martin, ikaw, Romualdez, kung plano mong magpresidente, hinahamon kita. Kung magpipresidente ka, magpa-audit ka. Yan yung hamon niya kay Romualdez. Tapos nung isang araw din, sabi na naman ni Duterte, yung confidential funds daw ni Sara, nung tinanong siya ni Sara, sabi niya daw kay Sara, sabihin mo na kasi. Sabi ni Duterte, ang advice niya daw kay Sara, sabihin mo na kasi na ang rason, ang purpose, bakit ka humihingi ng confidential funds, sabihin mo kay Franz Castro, ang rason talaga, gusto ko patayin kayo, ikaw Franz. Gusto ko patayin kayo ng mga komunista. Kayo na mga komunista sa Kongreso. Yun yung statement ni Duterte nung isang araw, di ba, mga kabunyog? Ngayon, maraming nag-react doon. Maraming nag-react doon. Kasi syempre, irresponsibleng comment yun. Alam nyo, pag sa ibang bansa, kapag dati kang presidente, dapat ang mga galaw mo kagalang-galang eh. Halimbawa sa US, ang mga dating presidente doon, si Barack Obama, ang buhay pa ngayon, 99 years old, si Jimmy Carter. Si Jimmy Carter, kahit kasi si Reagan patay na eh. Ang mga buhay pang former presidents ng US, sila Bill Clinton, si Bush, si Carter buhay pa. Nauna nang mamatay si Reagan. Si Barack Obama. Ngayon, itong mga dating presidents na to, kahit hindi na sila presidente, sinisikap nila na ma-preserve yung paggalang sa kanila, yung respeto sa kanila. Kasi, former president ka eh. Dapat yung integrity mo ay intact. Dapat yung respeto sa iyo ay intact. Sabi ni Ricardo Asido, criminal mind, normal yan sa kanya. Anyway, mga kabunyog, nag-react ang Kamara. Sabi ng Kamara, maganda yung reaksyon ng Kamara eh. Ito, House party leaders take utmost exception to Duterte's threats versus lawmaker. Yan. Kumbaga mali yun. Hindi yun hindi yun inaasahan na remarks ng isang dating presidente. Kaya nga, kahit sa Manila Times, ang pagkakatitle sa Manila Times, House Party Leaders Condemn Duterte. Mga kabunyog, naglabas ng statement ang mga leaders ng Kamara. At ang sabi ng Kamara, yung House of Representatives, nalulungkot sila, kinukondina nila ang irresponsibleng statement pinangalanan nila ni dating presidente Rodrigo Duterte. Dapat daw hindi nagsabi ng ganon si Duterte. Irresponsable daw yon na statement ng isang dating presidente. Sa bagay, ano naman ang inaasahan mong responsible na statement mula kay Duterte? Pero anyway, saludo tayo dito sa Kamara. At least hindi sila nagpatinag. Hindi sila nagpagulat. Alam niyo yung style kasi ni Duterte, panggulat lang naman yan. Wala naman yung hambog na yan ni Duterte, yung yabang. Ay paano, kung mayabang siya, ay kung totoo siyang matapang, hindi niya tinatakasan ang responsibilidad niya na harapin ang reklamo sa kanya sa International Criminal Court. Hindi po ba? Parang katulad ni Laila de Lima. Yan ang tunay na matapang. Di ba? Hindi tinatakasan ang akusasyon. Kasi alam niya, wala siyang sala. Pero itong kay Duterte, wala. Ngayon, mayabang na naman si Duterte, hinamon si Romualdez, binantaan si Franz Castro,
Salamat na lang at itong Kamara ay naninindigan. Ang Kamara ngayon, naglabas sila ng statement. Ito yung bahagi ng statement. Maganda rin itong mabasa natin mga kabunyog. Ito yung bahagi ng statement. Ayan. Ito. Ayan. Portion lang ito ng statement pero maganda. Maganda ang laman eh. Sabi dito ng Kamara, lakihan natin. Lakihan natin mga kabunyog. Ayan. It is essential to understand that this decision was made for the benefit of the nation and not a personal affront to any individual, including Vice President Sara Duterte Carpio. Ang sinasabing desisyon, yung desisyon na yung desisyon ng Kamara na yung confidential funds ng Vice President at ng DepEd ay tapyasin, i-realign, i-allocate doon sa Coast Guard, sa National Security Council at iba pang mga ahensya ng gobyerno na may gawain sa national security lalo na kaugnay sa West Philippine Sea. So, yan yung statement ng Kamara. Sabi ng Kamara, hindi naman nila pinipersonal si Sara. Yun ang sinasabi nila. Talagang para lang yun sa ikabubuti ng bansa. Matatandaan kasi na yung galit na yan ni Duterte, na pinipersonal niya si Romualdez, pinipersonal niya ang Kamara, pati si Franz Castro binantaan niya, yan ay bunsod ng ginawa ng Kamara na nirealign nga, zero ang budget ni Sara sa confidential funds. Kaya galit si Digong. Pero, mali rin naman na ganun ka-irresponsable ang maging komentaryo ni Digong. Sabi pa ng Kamara, it is worth noting that per COA, the House of Representatives passed all levels of audits. There were no red flags, no disallowances, and no suspensions. A testament to our commitment to fiscal responsibility and transparency. Bakit nagsabi ng ganyan ang Kamara? Kasi nga, hinahamon ni Duterte na ilabas ng Kamara yung audit. Magpa-audit daw ang Kamara sa ilalim ni Romualdez. Ay sinabi dito ng Kamara, ay kahit daw ang COA, wala naman daw notice of disallowance. Wala naman daw notice of suspension. Wala naman daw mga negative na komentaryo sa naging paggastos ng Kamara. So sabi ng Kamara, malinis ang record nila sa COA. Walang mga disallowances, walang suspensions o kung anuman. Sabi pa ng Kamara, we call upon the former president and all parties involved to avoid making threats or insinuating harm against any member of the House or the institution itself. O yun. Ito yung matapang na pinapanawagan daw ng Kamara sa dating presidente. Ang tinutukoy siyempre si Duterte at lahat ng parties na sangkot na itigil ang pagbabanta at o kung anumang pag-i-insinuate ng harm sa kanino mang miyembro ng Kamara o sa institution mismo ng Kamara. Yun. Matapang yung statement ng Actually, yung kumpletong statement niya, nabasa ko mga kabunyog. Nabasa ko yung statement. Sinabi pa diyan ng Kamara ganito. Sabi ng Kamara, nakakalungkot na si dating Presidente Duterte ay matagal na sinuportahan ng Kamara ang kanyang mga programa. Bakit ngayon, hindi niya man lang nire-respeto ang Kamara dahil lang, ganon yung statement mga kabunyog ng Kamara. Yung bahagi pa ng statement doon, binasa ko yun eh. Isa pang bahagi ng statement ng Kamara, sabi ng Kamara, nakakalungkot na nung presidente siya, sinuportahan lahat ng kanyang mga legislative programs. Lahat ng kanyang mga gusto sinunod ng Kamara. Sinuportahan siya ng Kamara. Tapos ngayon, kinakalaban niya ang Kamara dahil lang inalis ang confidential funds ng anak niyang si Sara. Oh. Ganun mga kabunyog ang sinabi ng Kamara sa statement nito.
Kaya saludo rin tayo sa Kamara. Hindi nagpapatinag, pumapalag kay Digong. Mayabang na rin kasi itong si Digong eh. Dapat sana dahil former president siya, maging kagalang-galang ang kanyang mga gawa, galaw, salita. Dapat karispe-respeto. Pero sa bagay, wala ka naman talagang aasahan na ganyang ugali kay Digong. Oh. Okay, mga kabunyog. Yan po ang ating topic ngayon. Okay. So mga kabunyog, mga kababayan, maganda tong statement ng Kamara. Una, pinagtanggol nila si Franz Castro dahil nga sa pagbabanta ni Duterte. Tama naman. Ginagawa lang naman ng Makabayan Bloc nila Franz Castro yung tungkulin nila. Hindi dapat binabantaan ng ganun. Lalo pat former president siya. President yan, dapat kagalang-galang ang yung mga sinasabi. Dahil lang ba binusisi ang confidential funds ng anak niyang si Sara, ganyan na yung kanyang actuations at mga pananalita. Hindi kagalang-galang. Sa bagay nga, wala ka namang aasahang maging kagalang-galang galing kay Duterte. Mga kabunyog. Pero saludo na rin tayo sa Kamara at naninindigan. Napakatapang nung sinabi ng Kamara sa statement ng kanilang mga leaders. Sabi ng Kamara, nung panahon na presidente ka, sinuportahan namin yung mga gusto mong mangyari. Sinunod namin mga gusto mong mangyari. Ngayon, wala ka man lang respeto sa institusyon ng Kamara. Parang ganun yung tono ng Kamara eh. Anyway, mga kabunyog, abangan pa natin ang susunod na kabanata. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.